Umarangkada na ang PDEA sa drug operation. Naging maaksyon ang pagsalakay ng operatiba sa mga bahay ng drug suspect sa Quezon City. Nalambatang mag-ama pero nalusutan sila ng isa pang suspect. Umaksyon si Ivy Bernardo. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng PDEA mga bahay ng 3 drug suspect sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nakunan pa ng drone shot ang pag-raid sa lugar. 2 buwan na raw nilang minamanmana ng mga target. This operation is an implementation of 3 search warrants. We have been doing this for 2 months already. December pa natin ito sino-surveillance. Itong 3 bahay na to ang nagsusupply ng illegal drugs sa area ng Doña Juana Holy Spirit. Natimbog ang mga suspect na si Jose Balionico alias Batute at anak nitong si Gloria Santos habang pinaghahanap si Arnold Tagalan. Pero depensa ng mga suspect na tumigil na sila dahil sa takot sa Duterte administration. Matagal na rin ako tumigil yan bago pa umupo ang ating presidente. Pero hindi ko naman tinanggi ma'am noon. Pero noon tumigil na ho talaga kami, matagal na. Pero gumagamit kayo? Dati po. Ngayon? Hindi na. Dati lang po yun. Hindi ko alam kung sino nangyari dyan. Gusto inakit lang po kami dito. Nakumpiska sa mga suspect ang mahigit 160 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng halos ₱250,000. Aminado naman ang barangay na talamak ang droga sa lugar pero nililinis nila ito. Yung katalamak nato sa shabu, minana na yan. Kaya ngayon, napakagaling ng presidente natin dahil talagang yun ang primary niya. Kaya dapat tulungan. Ito ang unang operasyon ng PDEA matapos ipag-utos na suspindihin ng PNP ang drug operation. Mas lalo namin paihigtingin ang trabaho namin, ang focus namin at ang effort namin para marating yung mga may iwanan ng ating Philippine National Police. And definitely, talagang mas revitalize yung effort natin para sa war on drugs. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga suspect. Samantala, matapos atasan ng Pangulo na pangunahan na ng ang kampanya kontra droga ng administrasyon, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 3 umanong drug den sa Quezon City. 14 ang timbog at sa pagkakatong ito, walang dumanak na dugo. Nakatutok si Micaela Papa. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency NCR ang 3 bahay na nagsisilbi umanong drug den sa Doña Juana, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang target, mga bahay ni Arnold Tagalan, Jose Balionico at anak niyang si Gloria Santos. Disyembre pa raw sino-surveillance ng PDEA ang 3. Sila yung nagbebenta dito sa lugar at yung mga bahay nila ay ginagamit na gamitan, bahay gamitan ng droga. Ilang pakete ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia ang na-recover ng PDEA. Arestado naman ang 14 na tao, kabilang ang mag-amang Balionico at Santos. Pero ang isa sa mga target na si Tagalan, hindi nadakip. Ano kasalanan ko? Huli na ko. Relax lang. Sir, mawa naman po kayo. Ano po ba mabigat na kasalanan ng asawa ko? Dati ho talaga hindi ko tinatanggihan, ma'am. Pero sa ngayon, matagal na hong wala. Lagi na lang ho kami dito ang itinuturo dito. Ito ang unang operasyon ng PDEA NCR mula nang suspindihin ni Pangulong Duterte ang Oplan Tokhang ng pulisya. Ang Quezon City Police nakaalalay lang kanina para sa crowd control. Yun na medyo mabigat dahil kukunting nga lang tao natin. But we're facing the responsibility head on. Talagang tayo, ina-accept natin ang challenge na we will be the one to spearhead the operation. Bukod sa PNP, pinagbawalan na rin ni Pangulong Duterte ang NBI na magsagawa ng anti-drug operations matapos madawit ang ilang operatiba nito sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. Ang PDEA o ang Philippine Drug Enforcement Agency at ang AFP o Armed Forces of the Philippines na raw muna ang bahala sa kampanya kontra droga. Samantala, umalma rin ang Pangulo sa pagbawi ng CPP-NPA sa idineklara nitong unilateral ceasefire. Live mula sa Davao City, may report si Cedric Castillo. Cedric.
Jessica, buo pa rin daw ang kumpiyansa ng Pangulong Rodrigo Duterte kay PNP Chief Bato de la Rosa. Ito ay sa kabila ng sinabi ng Pangulo na wala na raw siyang tiwala sa PNP at kasabay nito, gaya ng nabanggit mo, ay inutusan na ni Pangulong Duterte ang NBI na huwag na raw magsagawa ng anti-drug operations. Bukod sa PNP, pinagbawalan na rin ng Pangulo ang NBI na magsagawa ng drug operations. Ito ay matapos masangkot ang ilang pulis at tauhan ng NBI sa pagkidnap at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. And I want to add, even the NBI, the Bureau is suspended from enforcing drug laws. Sali kayo kasi nawalaan na akong tiwala sa inyo. Nawala man daw ang tiwala ng Pangulo sa PNP pero hindi sa kaibigang si General Bato de la Rosa. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang inatasan ng Pangulo na magpatuloy ng war on drugs na tutulungan ng Armed Forces of the Philippines. I still have to write whether it's a proclamation, executive order, and raise the issue of drugs as a national security threat. Guest of honor si Pangulong Duterte sa convention ng Philippine Association of Water Districts na ginanap sa Davao City. Nabanggit niya sa talumpati ang pagbawi ng Communist Party of the Philippines sa unilateral ceasefire dahil ayaw daw pakawalan ng gobyerno ang 400 political prisoners. My God, that is already releasing all. Military might not like it. And then if the military would oust me, would kill me, you have nobody talking to you. Ayon pa kay Duterte, hindi raw siya diktador para basta-basta lang palayain ang mga political prisoner. This is a country that is not authoritarian. Nag-withdraw kayo sa ceasefire. So, am I supposed to do the same? Kaya gaya po tumaya. Just go ahead. I will decide in the fullness of God's time. Akala ninyo ako lang kasi nanalo ako tapos ako na. Hindi ako diktador. Pinaulanan din ng Pangulo ng mura ang simbahang Katolika dahil sa pagbatikos ito sa drug war ng administrasyon. Hinamon pa ng Pangulo ang publiko na magbotohan para sa kanyang pagbaba sa pwesto. You read Ariel Rofo's book, Altar Secrets. It's online. If you think na binastos ko ang simbahang Katoliko, tell me after reading the book, and if majority of you in this room says that I was wrong, I will resign. Write me and we will have a plebiscite. Jessica, sa closing ng kanyang talumpati kanina, sinabi rin ni Pangulong Duterte na may ilan daw ng mga practices o kinaugalian na ang simbahang Katolika na hindi raw dapat paniwalaan, katulad ng pasyam at ang konsepto raw ng langit at impyerno. Jessica. Pero Cedric, hindi lahat pabor na ang kampanya kontra droga ay ilipat sa mga sundalo at sa mga ahente ng PDEA. Anong tugon dito ng Pangulo kung meron man? Yeah, Jessica, yan yung isang tanong sana na pinipilit natin kanina makakuha ng tugon mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. At least dalawang mga senador yung nagsabi na hindi daw, sa pagkakalam ko si Senator Chis Escudero, sinabi na kailangan daw ng masinsinang training doon sa panig naman ng military para maging police, mag-conduct ng police works. Tapos kung hindi ako nagkakamali, at least dalawa pang mga senador yung nagsabi nga na hindi raw ito ang magiging role dapat ng AFP dahil yung police powers nga ay nakaatas sa PNP, Jessica. Cedric, tama ba? Parang nagbabago konti o bahagya itong narrative ni Pangulong Duterte sa kanyang mga speech, no? Kung dati binibira niya consistently ang Amerika, sino pa ba, yung mga human rights, etc. Ngayon parang simbahang Katoliko na lang ang natira dun sa mga dati pa niyang binibira, tapos parang updated na yung kanyang mga binibigay na detalye sa kanyang speech. Hindi na yung katulad nung last year na paulit-ulit lang yung mga binabanggit niya. Tama ba tong yung nagagrasp ko from his speeches? Cedric?
Kung pagiging updated, Jessica, dahan-dahan naman na-observe natin na kumbaga nag-a-adjust na rin yung mga statements o yung mga speech si Pangulong Duterte. Siguro pwedeng isang bagay na ma-mention natin dyan, yung last year, yung paulit-ulit niya sinasabi na sa kanyang sa kanyang kampanya kontra droga daw, nawawalan siya ng 2 pulis kada araw. Recently, siguro sa lumipas na 1 month, siguro hindi na natin naririnig ito. No? Updated na yung kanyang statistics. Although I apologize kasi I do not have the statistics now, pero minimension niya yung number ng mga pulis na namamatay dun sa kanyang drug war o mula sa hanay ng pulisya. No? Kanina sa kanyang speech, Jessica, meron pa rin siya mga patutsada patungkol sa US. Although wala na sa pwesto si dating Pangulong dating US President Barack Obama, ay na-mention pa rin, meron pa rin mga hang na salita sa US, sa UN rapporteur na si Agnes Callamard, ay although hindi niya minention yung pangalan ni Agnes Callamard, ay nagparoon pa rin ng mga maanghang na statements ang Pangulo. Ito ay patungkol pa rin doon sa mga batikos na tinanggap at patuloy na tinatanggap ng Duterte administration sa kampanya nito laban sa droga.